Pumanaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Ako sa edad na 78. Kinumpirma ito ng iilang mga kongresista ngayong araw, kabilang na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa isang text message, sinabi ni Puno na inatake sa puso si Akop kagabi at nalulungkot ito sa pagpanaw ng kongresista na naging kaibigan niya for 25 years. Inalala rin Imaginein mo imaginein mo. Ito si Akop, maraming pera to, dating general. Matagal na nagsilbi sa Antipolo. Pinalaki daw niya ng matino yung mga anak niya, sabi niya, pinag-aral daw niya, pinalaki niya matino yung mga anak niya. Oh. Yun yung sinasabi niya sa Quadcom. Ngayon itong si Akop, marami siyang pera. Mayroon, alam mo, napakahaba ng pila sa kidney. Oo. Marami akong kaibigan na nagda-dialysis ngayon. Nakapila sila sa kidney transplant. Mahaba yung pila na yan. Ngayon ito si Akop at 78 years old, nakapag-avail siya ng kidney. Hindi ko alam kung paano. Pumila ba siya? Gaano ba siya katagal pumila? Hindi nga natin alam na meron siya sakit eh. Siguro meron siyang CKD, chronic kidney disease. Kaya siguro pinalitan yung isa niyang kidney. To cut the story short, mahaba yan eh. Mahaba yung yung proseso. May kaibigan ako 5 years nang nakapila sa kidney transplant. Yung may kaibigan pa ako, yung pamangkin niya, taon na rin, matagal na rin na nakapila na ma-transplant, nagda-dialysis na twice or thrice a week. Ganun kahirap. Ang tagal na nilang nakapila. Gano'ng katagal na nakapila ito? Si Akop. O baka naman sa sobrang lakas nila sa pamahalaan, sobrang lakas nila sa gobyerno, sobrang makapangyarihan nila, baka binaypas niya pa. Baka maraming mga nakapila na uuna sa kanya pero inuna siya. Pwedeng ganun. Kasi nga, yun ang tanong natin. Gaano katagal na nakapila yan na para sa kidney transplant? Hindi naman pwedeng bibili ka ng kidney. Pabili ka ng kidney, ilalagay ko sa kidney ko, hindi naman pwedeng ganun. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ay, magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga switik sa pamahalaan, lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sinungaling, lahat ng mga mambubudol, adik, mang-uumit, mandurukot, mandurugas, mga sindikato, mga kriminal, mga demonyo, Satanas, Judas Barabas, Hestas. Ayan nga mga bossing, at nandirito na naman tayo para magkwentuhan. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Another day, another kwentuhan session. Ayan nga mga bossing, at simulan na natin. Mga bossing ang ating talakayan. Kasi ito kahapon mainit ang balita na mainit ang balita na yumao si Romeo Acop. At sabi nga nila nako, si Cara David galing talaga magdasal. Nagdasal si Cara David, unang namatay si Enrile. Tapos pangalawang namatay si Cabral, pangatlong namatay si Acop. May isa pa namatay na DPWH na involved din sa flood control ghost projects. Sabi kasi ni Cara David, mamatay na sana ang lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Hindi ko alam kung corrupt, magnanakaw sa gobyerno, basta yun ang kanyang dasal. Biglang yung mukha nito ni Romualdez yung bumungad. Mamatay na daw sana lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Is mukha ni Romualdez yun nandyan. Hayop naman talaga. So ayun nga mga bossing, namatay si Acop. Tapos yung lahat actually, ang mga nag-post na mga congressman, alam nyo kung sino?
si Asidre, si De Lima, si Romualdez, yung Young Goons. Oh, Young Goons. Hindi mo kilala yon? Yung mga goons na mga congressman na ang ingay-ingay, tapos nung lumabas itong flood control project, biglang nagsipagtahimikan kasi ang pinag-uusapan natin ngayon mga congressman na mga contractor. Di ba sila Dong Gonzales, sila Rog Gutierrez, di ba yung mga construction, yung mga buwaka ng inang yan, biglang nagsipagtahimikan, ang gagaling nilang sumilip sa mga budget ni Inday Sara. O tinan mo, dati yung mga congressman, sinisilip si Inday Sara. Di ba? Yung isang taga-La Union, yung baboy na bakla na taga-La Union. Meron din palang mga palpak na mga proyekto sa La Union, ay yabang-yabang. Kung sino-sino, lahat sila tinututukan Congressman Pulong Duterte sa Davao. Lahat sila mga congressman, sila Abante, kung sino-sino pa. Tapos biglang ngayon, nanahimik sila. Ang maingay na lang ngayon, alam mo ko yung mga walang kwentang tao. Yung mga makakapal ang muka, yung mga salot sa lipunan na mga makakaliwa. Yan, sila Tinyo, sila si Kulot Salot, yung si Elago, at saka yan sila Leila de Lima. Sila na lang maingay ngayon. As in, sila na lang ang maingay. Yung mga congressman dati na mga mayayabang, na mga putang ina kung umasta sa Quadcom, umasta sa Tricom, akala mo walang kamatayan ng mga pukin ng ina. O kita mo ngayon, isa-isa na silang nawawala. Isa-isa na silang nakakarma. O hindi ba si Abante nakakarma din yan? Natalo yan sa eleksyon. O ngayon, biglang ipinroklama ng tarantadong Comelec. O tapos, di ba, parang pinagpapaliwanag na sila or pinick up na ng Supreme Court yung maling pagdeklara sa kanya as winner. Mali naman kasi talaga yun eh. Mali naman yun. Mantakin mo, hindi ka nanalo. O kung halimbawa, dalawa lang kayo naglaban doon. Hindi pa naman disqualified tong isa. Meron pa lang siyang kumbaga dinisqualify siya ng Comelec dahil sa citizenship. Putangin na, tagal-tagal nang naninilbihan yan sa Maynila. Ngayon nyo pa inanuhan ng citizenship issue. Gago. Tagal-tagal ng congressman niya, konsyal niyan. Ngayon nyo lang sinilip niyan. No, ngayon, disqualify siya, tapos biglang inupo si Abante. Si Abante uupo, hindi naman ganun ang succession. Ayop talaga naman, oh. So, ganun na nangyari dyan. So, dito pa lang, may pakita mo na talaga si Abante unang nakarma, Nakayabang-yabang niya, Tapos yung anak niyang mukhang, tsinelas. Ang yabang-yabang din, Spokesperson ng spokesperson. Diyan sa Congress, tinan mo, wala na, lalaos na. Putang ina, pangit kasi. Pangit na nga, pangit pa ugali. So ayan, ang mga nangyayari. Nakakarma. Yung mga congressman na dati ang ingay-ingay, ngayon sila na yung sentro ng investigasyon at sentro ng sisi ng lahat ng mga katarantaduhan pagdating sa kaperahan sa bayang Pilipinas. Ngayon, ito na nga. So, may nagdasal, mamatay na sana kayo. Namatay si Enrile. Putsang ina, sabi ko nga sa inyo, namatay si Enrile. Ito yung sinasabi ko, ito yung hindi maganda kay Enrile. Kasi naging part siya ng history ng pagbagsak ng diktadoryang Marcos. Tapos nagsilbi siya ng matagal. Hanggang umabot siya ng 100 mahigit na taon. Marami namang mga nagawang mabuti yan. Marami rin mga nagawang kasalanan yan. Pero kahit papaano, nakikitaan natin si Enrile na nagsilbi rin talaga sa bayan. Kaya lang, bago siya mawala sa mundo, putang ina, bago siya nawala sa mundo, naging siyang advisor ng isang tarantadong presidente. Kahit ano yung magandang ginawa ni Enrile noong mga nakaraang panahon ng mga dinosaur, panahon ng mga paniki. Kung ano mga magagandang ginawa niya noon, nawala lahat yun. Bakit? Kasi nadikit siya sa pangalan ng Bongbong Marcos So nung namatay si Enrile, ayun, nakita ninyo, ang daming nagsabi na buti nga. Pupunta ng impyerno yan, ganito, ganyan. Ang daming mga negative. Dahil, bakit? Kasi nga, bigla siyang, nung dumikit siya sa mga Marcos, nagbago yung prinsipyo niya. Sumuporta siya sa kawatan, sumuporta siya sa adik, di umano.
Tapos, marami na rin siyang sinasabi against sa mga Duterte. Samantalang noon, hindi naman siya ganun. O dahil nga, naging parang kalaban na rin siya ng mga Duterte, nung namatay siya, utang ina, yung mga totoong tao yung mga Duterte supporter. O, di pinagtatawanan siya. O, eto na. Namatay naman ngayon si Cabral. O, namatay ngayon si Cabral, ang dami-dami ring mga chismis. Ang chismis, baka tinulak, baka nadulas. Baka ganito, yung asawa sangkot, yung driver sangkot, o, na baka tinulak ni Martin Romualdez yan, o ni Sandro Marcos. O kaya ni nung Yap diyan sa Baguio. O baka hindi ko sinabi tinulak nila. O yung mga sindikato kung sino man yan and so on and so forth. Itong Cabral ganun din ha. Itong Cabral, mga bossing, itong Cabral. Dati rin tong matagal na 45 years tong nanungkulan sa gobyerno. At marami tayong mga nakikita na mga post ng mga dati niyang mga kasamahan na she was before a clean government official. Maayos, maganda, soft spoken, magaling siya magtrabaho kasi hindi naman tatagal yan 45 years sa panunungkulan or sa public service kung hindi maayos yung tao na yan. So maayos yung tao until naging kawani siya sa pamahalaan under the most corrupt government, the most corrupt president, the most tanga, bobo at walang kwenta na presidente na si Bongbong Marcos. O, nalagay siya dyan. Nangyari kay Cabral. O, di ba? Nung namatay siya, imbis makisimpat siya yung mga tao, pinagtatawanan siya, ganito, ganyan. Tapos, maraming mga negative comments din. Maraming nagsasabi na ganito, na ganyan, na she faked her death, na ganito, na siya daw ay, ex-deal na yun, siya o pamilya niya. So, ang dami ng mga ganun lumalabas. Kaya nga nung nakaraan, nagsalita pa nga si Senator Robin Padilla na irespeto yung namatay. Pero sinagot nga natin yung sabi ko, hindi namin irerespeto yung namatay na kriminal. Oo, kasi yung mga kriminal sa ibang bansa, pinapatay talaga yan. Sa China, pag nangurap ka, babariling ka . Death ka talaga, firing squad ka. Sa Korea, ganun din, silya elektrika ka. Sa Singapore, lahat ng, sa Malaysia, ganyan, bibitayin ka. Oo, kita nyo nga nangyari sa Nepal, hindi ba? Yung taong bayan mismo ang pumatay doon sa mga korap. Dapat talaga yung mga magnanakaw at saka yung mga korap na mamatay yan. Hindi tayo dapat nakikisimpatya sa mga tao na yan. Magnanakaw yan . Isang buhay lang siya. Imaginein mo, dahil sa pagnanakaw nila, ang daming buhay ang apektado. Namatay yung mga taga Cebu nung baha at bagyo. Tapos marami ring namatay nung sumunod pa na bagyo. Tapos dito sa Maynila, ang dami ring mga nasirang kagamitan dahil dun sa bagyo. O tapos gusto ninyo makisimpatya kami sa mga buwaka ng inan yan? Yung mga buwaka ng inan yan ang mga may kagagawan kung bakit mga loss of properties and loss of lives. Isang buhay lang yan . Kulang pa nga yung buhay niya pambayad sa mga buhay na nawala dahil sa mga pagnanakaw nila . Di ba? Mahal ko si Senator Robin pero at alam ko na talagang syempre yun ang turo ng kanilang relihiyon. Kaya lang talaga sa pagdating talaga sa panahon ngayon, gusto mo maging mabait pero di mo magagawa. Bakit? Kasi puta itong mga namatay na ito, mga salot sa lipunan nito . Mga pinagkaitan nito ang mga Pilipino ng magandang serbisyo at ng maayos na pamumuhay dito sa bayan natin. Ang pinakamasakit sa lahat mga bossing, yung walang-wala ka na. Wala kang trabaho, hirap ka na kumain, wala ka ng pampaaral sa anak mo, hirap ka na sa pamasahe, araw-araw na ginawa ng Diyos, stressed ka na, walang-wala ka na. Yung halos talagang ilang gutom na yung tinitiis mo, yung mga anak mo, ang sakit sa loob ng isang magulang na nakikita mo yung mga anak mo, hindi mo ma-provide yung mga pangangailangan nila, projects, field trips, yung mga kung ano-ano man, yung mga bayarin, papabili ng gamot, papabili ng chichirya. Ang sakit sa isang magulang na pag lumapit sa yung anak mo, pa, baka pwede, gusto ko yun, yung ice cream. Gusto ko yung popcorn, yung mga ganon, tas hindi mo maibigay. Oo, sasama ang loob ng bata pero mas masama ang loob ng isang magulang na salat ka. Ni pangangailangan, konting kapritsyo ng anak mo, hindi mo maibigay. Tapos ninakawang ka pa. Okay ng ina. 'Di ba? Ninakawang ka pa. 'Yun ang pinakamasakit sa lahat . Yung walang-wala ka na tapos nanakawan ka pa. 'Yun ang pinaka kademonyohan.
So, masisisi mo ako bilang isang Pilipino na pinagkaitan ng magandang serbisyo na magalit dito sa mga taga-gobyerno na pinapasahod mo na. Pinapasahod mo na, nagnanakaw pa, tapos ang sasarap ng buhay ng mga pamilya nila. Tingnan mo itong Cabral, putang ina yung muka. Mantakin mo, sabi nung noong purinarya ha, ang layo nung nilaglagan niya. Wala siyang bangas sa mukha, putang galing nung plastic surgeon na gumawa ng mukha niya. Ang tigas ng mukha niya, mantakin mo sa sobrang tigas ng mukha niya, nagpagulong-gulong siya sa batuhan, wala daw galos yung mukha. Yun yung sabi nung yun ang sabi nung reporter ng TV5. Wala daw galos sa mukha, pero sabi naman ni Remulla, wasak daw yung ganito. Pero imagine mo, di ba, nagpagulong-gulong ka, talbog-talbog ka, hindi ka makikilala talaga dun. Pucha, hindi lang isang beses tatama yung mukha mo sa batuhan eh. Siguro sa ilang pagulong-gulong mo, yung mukha mo ilang beses tatama eh. Ang tigas ng mukha niya, sa sobrang tigas ng mukha niya, hindi siya nahiya sa mga pinagdanakaw niya, tapos pinagpapaplaster niya sa mukha niya na ganyan. Bakit tayo nagsasalita ng ganito? Again, nobody deserves to die. Except itong mga korap sa gobyerno. Except itong mga magnanakaw sa gobyerno. Hirap na yung mga Pilipino. Tapos tayo pa yung inaabuso. Diba? Ngayon, eto may bagong namatay si Akop. Tingnan nyo. Breaking news. Habang nagla-live tayo kahapon, si Akop namatay. Anong unang pumasok sa isip natin? Karma. Diba? Breaking news. Oy, Boss Dada, namatay daw si Akop. Tinignan ko kagad yung cellphone ko. Oo, namatay nga, karma. Yun ang kagad napasok sa isip ko. Hindi ko man lang naisip, kawawa naman yung may iwanan na asawa. Nagdadalamhati yung mga anak, yung mga apo, and so on and so forth. Ang naisip ko kagad, karma. Bakit? Kasi, yung unang papasok sa isip mo, pag may nawalang isang tao, ibig sabihin yun yung legacy na iniwan niya. Oo, yun yung legacy na iniwan niya. Sabi ko nga sa inyo, meron kaming kapitbahay na napakasama ng ugali. Laging paglasing, nagwawala. Chismoso pa. Tapos, adik pa. Sugarol pa. Lasenggo pa. Lahat ng mga kabulastugan. Bisit na bisit ang mga kapitbahay sa kanya. Nung namatay, alam mo, ang sabi ng mga kapitbahay, mabait yan. Mabait naman yan eh. Mabait naman yan, kaya lang nabisyo lang. Yung asawa kasi ng lalaki, kaya naging ganyan yan, naging baliw. Pero noon, okay yan, mabait yan. Hindi ba alam mo yun, lahat ng namamatay, bumabait. Di ba? Kasi nga tayo mga Pilipino, maawain eh. Mabait yan. Kaya nga ikaw, kung yung asawa mo, visit ka, masama ugali, gusto mo bumait, patayin mo. Pag namatay yan, tayo mo lahat ng kamag-anak niya, sayang naman. Ay, parang nakatutulog lang siya. Mabait kasi yan, yung nabubuhay. Alam mo yun, di ba, alam natin yan, lahat tayo ganyan. Di ba, sabi nga nila lahat ng namamatay, bumabait. Bumabait sa kwento. Kasi nga sa awa, namatay na. Pero si Akop, nung namatay, ang unang naisip natin, karma. Bakit? Putang ina, puro kagaguhan ginawa niyan. Puro kagaguhan at pangbubuli ang ginawa niya ni Akop eh. Hindi ba si Akop ang nag-contempt kay Si Akop, si Lapaduano ang nag-contempt kay Grijaldo. Kay Kernel Grijalde ba yon? Grijaldo, basta yon. Hindi ba ang tagal na nakulong nun? Pinagkaitan nila ng kalayaan ng wala namang kasalanan yung tao. Ni wala ngang kaso yung tao ngayon patungkol dun sa binibintang sa kanya ng mga hudas na ito. Di ba? Aside from that, pinatawag yung mga vloggers doon. Mga babae. Crisetio, si MJ Kiambao. Anong ginawa sa kanila nito? Binaboy-baboy sila nito. Putang ina, katanda-tanda tao. Akala mo, walang mga apo, mga anak na mga babae. Putang ina, mga babae, pinagtripan doon dahil congressman sila, kaya bang-yabang nila. Di ba? Anong ginawa? Pinaiyak. Tapos sabi, magsusorry ka o hindi? Kung di ka magsorry, contempt ka. Sinungaling ka. So yung maamin ka, sinungaling ka. Ganun sila mambuli, buwa ka ng ina ng mga yan. Kaya pag naalala ko, talagang putang ina eh. Sabi ko, mabuti na lang din talaga na wala ang mga hayop na yan eh. Tapos, aside from that, nakita nyo kung paano nila tinrato si Pangulong Duterte? Noong pumunta ron si Pangulong Duterte, humarap sa kanila, nakita nyo kung paano nila itrato? 14 hours. Si Pangulong Duterte, 80 anyos,
14 na oras na pinaupo nila doon. Tinatanong nila ng paulit-ulit tungkol sa mga bagay-bagay. Binababoy nila si Pangulong Duterte doon. Pumapalag si Pangulo. Hinarap silang lahat ni Pangulo. Pero nakita mo, wala silang awa doon sa matanda. Hindi lang basta matanda. Dating presidente nagsilbi ng tama sa bayang Pilipinas. Ginanon-ganon nila. Aside from that, siya rin ang gumawa ng mga istorya tungkol kay Mary Grace Piato, na ganito, na ganyan, intel. Siya mismo, pulis siya, alam niya na ang intel, di dapat nilalabas yan. Yung mga intelligence officers, yung mga asset, hindi dapat nilalabas yung identity tsaka mga pangalan yan. Kaya nga nung nakaraan, merong mga nagbigay ang pulis ng mga pabuya sa mga peking intelligence officers nila eh. Kasi paglagay nung bag na ganun, yung bag kinuha, ibinigay dun sa tao, walang laman na pera eh. So, ibig ko sabihin, lahat yung mga yun, nakamaskara, nakatago yung mata. O hindi ba, nagdi-disguise. Iniiba pa nga yung boses eh. Kaya nga may Bikoy, ako si Bikoy. Di ba, kaya nga may mga whistleblower sila eh, na kung ano-ano ang nilalabas na mga balita at hindi nagpapakita ng mukha. It's because napakadelikado. O para sa isang intelligence officer na ma-expose yung kanyang identity dahil kung ang ine-expose mo komunista, kung ine-expose mo sindikato, delikado talaga buhay mo. Siya pulis, colonel ay general pa yan, pero alam niya yon, pero nagbubulag-bulagan siya doon. O kaya ayan, ngayon dahil doon sa mga ginawa niya, kasi si Akop di man natin kilala yung putang ina niyan. Pakialam naman natin sa ulol na yan kung anong naging buhay niya nung nakaraan. Wala namang significance sa atin yan. Nakilala lang naman natin yung hayop na yan noong nagsimula na tong Quadcom hearing, nagsimula na tong panggigipit sa mga Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung titingnan mo kung sino-sino yung mga nagsasalita tungkol dito kay Akop, yung mga kasama din niya na nanggipit sa mga Duterte, kalaban ng mga Duterte, yung mga kasama din niya na nagpo-propaganda at mga korap din, mga kontraktor. O, pinapaliwanag ko lang bakit ito yung initial na reaction natin. Di ba? Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Sige, pakinggan natin tong balitang to at alamin natin kung ano yung nararamdaman ng mga kasama rin niyang mga kriminal sa Kongreso. Ang pakikiramay sa pamilya ni Antipolo City Representative Romeo Acop matapos ang pagpanaw ng kongresista. Balikan ng kanyang ilang dekadang serbisyo sa gobyerno sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Pumanaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa edad na 78. Kinumpirma ito ng iilang mga kongresista ngayong araw, kabilang na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa isang text message, sinabi ni Puno na inatake sa puso si Acop kagabi at nalulungkot ito sa pagpanaw ng kongresista na naging kaibigan niya for 25 years. Inalala rin Imaginein mo. Ito si Acop, maraming pera to, dating general. Matagal na lang silbi sa Antipolo. Pinalaki daw niya ng matino yung mga anak niya, sabi niya, pinag-aral daw niya, pinalaki niya matino yung mga anak niya. Yun yung sinasabi niya nun sa Quadcom. Ngayon itong si Acop, marami siyang pera. Mayroon, alam mo, napakahaba ng pila sa kidney. Marami akong kaibigan na nagda-dialysis ngayon. Nakapila sila sa kidney transplant. Mahaba yung pila na yan. Ngayon ito si Acop at 78 years old, nakapag-avail siya ng kidney. Hindi ko alam kung paano. Pumila ba siya? Gaano ba siya katagal pumila? Hindi nga natin alam na meron siya sakit eh. Siguro meron siyang CKD, chronic kidney disease. Kaya siguro pinalitan yung isa niyang kidney. To cut the story short, mahaba yan eh. Mahaba yung yung proseso. May kaibigan ako 5 years nang nakapila sa kidney transplant. Yung may kaibigan pa ako, yung pamangkin niya taon na rin, matagal na rin na nakapila na ma-transplant, nagda-dialysis na twice or thrice a week. Ganon kahirap. Ang tagal na nilang nakapila. Gano'ng katagal na nakapila ito? Si Acop. O baka naman sa sobrang lakas nila sa pamahalaan, sobrang lakas nila sa gobyerno, sobrang makapangyarihan nila, baka binaypas niya pa. Baka maraming mga nakapila na uuna sa kanya pero inuna siya.
Pwedeng ganun. Pwedeng ganun ha. Kasi nga, yun nga, yun ang tanong natin. Gaano katagal na nakapila yan na para sa kidney transplant? Hindi naman pwedeng bibili ka ng kidney. Pabili nga ng kidney, lalagay ko sa kidney ko, hindi naman pwedeng ganun. Usually may pila talaga yan eh. So okay, sabihin na natin, tumalon siya. Tingnan mo, tumalon siya, naging okay, naging maganda yung kanyang tawag dito, yung tinanggap ng katawan niya yung kanyang kidneys. Dapat uuwi na nga eh, okay na daw. Tingnan mo, saan siya namatay? Sa atake sa puso. Sa atake sa puso siya namatay, hindi dun sa kidney. Sabi nga nadugtungan mo yung kidney mo, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka makapangyarihan, kahit na gaano ka kalakas, kung mamamatay ka dahil sa kidney failure at kaya mong palitan yung kidney mo, sigurado, kung sobrang dami ng pera mo at kahit na kidney ng alien pwede mong ipalagay sa'yo, pagka mamamatay ka. Lahat ng perang nakuha mo, na-acquire mo in your lifetime, lahat ng mga, kung galing man yan sa masama, galing man yan sa mabuti, lahat yan hindi na kayang duktungan yung buhay mo. Kasi bumili ka ng kidney, hindi ko alam kung marami kang tinalunan sa pila para makuha mo yan, o kung nakuha mo yan ng legal dahil ikaw yung number 1 dun sa pila. Kahit na gaano ka pa kayaman, kadami pera mo, kahit isang buong building yung ginto mo, kayamanan mo, o kita mo, hindi nyo na kayang dugtungan yung buhay ninyo once mamatay kayo. Kaya nga, ang sinasabi natin dito is why do you keep on getting so much wealth, lalong-lalo na itong mga kurakot sa gobyerno? Bakit nyo kailangang mangkurap ng mangkurap? Hindi nyo naman kayang dalhin yan sa kabilang buhay. Hindi kaya ng pera na yan na duktungan o habaan pa yung buhay mo. It happened to Enrile. Enrile is probably one of the richest senators. Maaring sa dami ng pera niya, humaba yung buhay niya hanggang 100 plus. Pero tingnan mo, hanggang may hangganan ng buhay ng tao, hindi ka immortal. Kaya nga, dito ako nabibilib kay Manong Chabit eh. Bakit? Kasi si Manong Chabit, mayaman talaga siya. Bilyonaryo siya. Yung mga anak niya, ganun din. Yung mga anak niya, kaya na nila yung mga buhay nila. Alam mo ginagawa ni Manong Chabit ngayon? Charity ng charity. Charity ng charity. Bakit? Kasi alam ni Manong Chabit na kahit gaano kadami ang pera niya, kapag sinabi ng Panginoon na times up ka, finish or not finish, pass your papers ka dyan. Diba? Ganun naman yan eh. Finish or not finish, pass your papers. Pucha, pag pinagpasa ka na ng papel, tapos ka. Kahit ikaw pa ang pinakamatalinong tao sa mundo, kung mabagal kang magsagot, kahit alam mo lahat ng sagot dun sa katanungan na yun, putik yan. Basta yung hindi mo nasagutan doon sa papel na yun, mali na kaagad yun. So, wala ka nang magagawa ron. Finish or not finish, pass your papers. Ganun din dito. Akop, naka-imprenta na yung death certificate mo. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Sabi niya, teka, yung mali-maliit akong pera, saglit lang, yung mga kayamanan ko, yung Rolex ko, yung mga Patek Philippe ko, yung mga Richard Mille ko, yung mga Dior ko na mga bag. Hindi mo madadala yun. Hindi mo madadala yan. Bakit? Kasi sa impyerno, hindi tatanggapin yan. May mall naman doon ka na lang mag-shopping. May pocket money ibibigay sa iyo si Satanas. Huwag kang mag-alala. Hindi ba? So, ito yung magsilbing aral talaga sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga magnanakaw sa gobyerno, na siguro man hindi nyo maiwasang magnakaw dahil normal naman sa mga politiko magnanakaw, pero huwag naman sobra-sobra. Huwag naman sobra-sobra. Papayag na kami na magnakaw kayo ng konti. Wala naman politikong hindi magnanakaw. Papayag na kami na magnakaw kayo ng konti. Tangina ninyo. Sige na, wag nyo man ubusin. Wag nyo naman yung pati ba naman yung para sa taong bayan, kukunin nyo pa rin. Pati ba naman yung para sa mga proyekto na makikinabang din naman kayo, tsaka yung mga pamilya nyo, putang ina nyo, porket matataas ang mga bahay nyo. Hindi kayo binabaha, putya nanakawin nyo pa rin. Wag naman ganun. Kasi kahit na gaano karami, kahit kasi laki pa ng buwan, yung kayamanan na makuha nyo, once you're done, once you're dead, hindi na yan importante at hindi mo na yan madadala. So, yung sakto lang ha. Hindi naman namin kayo mapigilan magnanakaw. Hindi naman namin kayo napipigilan mga mangupit. Lahat naman ng tao ganyan.
Ako nung bata ako nangupit din ako sa nanay ko naglalaro ko ng ng Mortal Kombat sa computeran eh. Magbabantay ako na kunyari ng tindahan eh. Ako muna magbabantay. Sige na, magbingo muna kayo. Pero putyang ina, bawat may bumibili, kaltas ako ng kaltas eh. Meron akong meron akong komisyon eh. Allocation yun eh. Pag nabuo ko na yung 25 pesos, 2 oras na yun eh. Ano ko na yun, sabihin ko, kayo na magbantay. Pucha, alam na ng nanay ko yun, nakakulimbat na ako noon. So babalik na yung nanay ko, magbabantay na ng tindahan namin, magko-computer na ako ng gano'n. Kung Mortal Kombat na ako, mag-NBA na ako sa computeran, 2 oras yun. So lahat naman tayo guilty sa ganyan. Okay man lang yung siguro konti lang. Pero putang ina yung sobra-sobra, yung grabe-grabe talaga, hindi na magkasya sa mga bangko, nilalagay nyo na sa mga kondominium. Wag yan. Sa impyerno kayo talaga mapupunta niyan. Ito sinasabi dito, heart attack last night. Our hearts are broken. Broken-hearted ka, sir? Broken-hearted ka, gusto mo sumunod ka na. He was a friend for more than 25 years and devoted, courageous, honest public servant. Paano naging honest yan? Mantakin mo, police, si Akop. Tapos nung nakaraan, di ba, nagaganon-ganunan pa sila ni Franz Castro. Si Franz Castro, convicted na child abuser yun, ha? Convicted na child abuse. Tingnan mo talaga ang karma. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga bumabatikos kay Duterte, tingnan mo mga nangyayari sa kanila. Tingnan mo si Franz Castro tsaka si Sator Ocampo, puta guilty sila. Yung Court of Appeals dininay yung kanilang appeal. Ngayon, nasa Supreme Court na. Isang denial pa, putang ina, mabubulok na sa kulungan mga yan. Hanggang 8 taon yata o makukulong ang mga hayop, 8 hanggang 20 years yata eh. Okay, dapat makulong yan si Sator Ocampo tsaka si Franz Castro, sinisisi na naman ng NTF-ELCAC eh. Kayo nangidnap eh, putang ina nyo, sinisisi nyo sa NTF-ELCAC. Mga tarantado. Sabi niya, gusto lang kami makulong. Tanga, hindi namin kayo gusto makulong, gusto namin mamatay kayong lahat. Gusto namin maubos lahat ng mga komunista sa Pilipinas. Courageous, paano naging courageous yan si Akop? Diba? Nag-celebrate pa nga sila tawag dyan, nagsiselebrate pa sila ni Franz Castro matapos ipa-contempt yung mga kinontempt dyan sa Congress. Courageous. Ang courageous niyan. Kalaban mo yung mga komunista eh. Ika-PMA-er ka, PNP, general ka. Kalaban mo yung mga terorista, komunista, lahat ng masasamang loob. Tapos nakikipag-celebrate ka kanila Paduano. Tsaka kay Franz Castro, si Paduano, sabi ni Ka Eric, criminal din yan. Kaliwa din yan at ang trabaho nga daw niyan maglikida ng mga tao. Yun daw ang gawain niyan. Tapos putya na i-celebrate ka dyan dahil congressman ka. Hindi, dapat ang prinsipyo mo firm. Whether congressman ka, kahit kasamong congressman yan, kung magnanakaw kriminal yan, dapat hindi ka nakikipag-celebrate sa mga yan. Honest ang sinasabi. Asan yung honesty ng mga yan? Si Akop bilang isang devoted, courageous at honest public servant. Miyembro rin ng National Unity Party si Akop, kung saan tumatayong Pangulo si Puno. Nagpahayag din ng pakikiramay si dating House Speaker at late First Tingnan mo sino mga nakikiramay. Nakikiramay yung mga suspect sa krimen. Nakikiramay yung mga suspect sa sa flood control scam. Itong si Romualdez, tingnan mo. Sinasabi niya na malaki talagang naiambag. Malaki talaga naiambag ni Akop sa'yo. Ang pinagsilbihan ni Akop, hindi naman yung Pilipinas, hindi naman yung distrito niya, ikaw eh. Nung speaker ka di ba, ginamit mo yan sila Akop, sila Paduano, sila Abante, para gurgurin, kanain ang mga Duterte. Para kung lahat ng mga kalaban, lahat ng mga nagsasalita against sa inyo, gipitin ninyo. Kaya talagang masama ang loob nito ni Romualdez kasi naging aso niya si Akop eh. Na kahit alam na ni Akop na paglabag sa karapatang pantao yung ginagawa nila doon sa mga pinapatawag nila sa Congress, pero dahil utos ng buwaka ng inang Romualdez na to, at ewan ko kung magkano ang usapan nila, may nagsabi. Si Greco Belican nagsabi 10 million, 10 million bawat hearing isang congressman diyan sa Quadcom. Sabi ni Greco yun Ilang hearing nagkaroon sa Quadcom? 15 hearings times 10 million. Imaginein mo. 150 million bawat isang congressman na nandoon gumigisa sa mga Duterte. Yun ang sinasabi ni Greco Belica. Hindi ko sinabi yun inulit ko lang. So ganun kalaking pera yung binibigay ninyo sa mga congressman na ito para lang gipitin yung mga kalaban ninyo. Pera ng taong bayan yan. Tangina nyo, nasa ng courageous. Big loss talaga yan. Big loss para sa inyo dahil nabawasan kayo ng isang asong uutusan.
Isang attack dog, nabawasan kayo. Pero big win yan para sa amin. Kasi at least, ang inang yan, yung mga kinita niya, kung totoo man yung balita na kumita daw mga yan sa Quadcom hearings, o at least, hindi niya nadala. Hindi niya na-enjoy yung baka ilan relo lang nabili niya ron. Hindi niya na-enjoy yung kinita niya dyan sa mga bayad-bayad niyo, pati sa pagpirma sa impeachment ni BP Sara. District Representative Martin Romualdez sa pagpanaw ni Ako. Anya, matindi ang naging Buti pa yung picture nagsasalita. Putang ina, nasan to? Hinahanap kayo ng hanap kay bato. Ito ba pumapasok pa sa Kongreso to? Nandito pa ba sa Pilipinas tong hayop na ito? We mourn the passing of Representative Acop, a dedicated public servant. Dedicated sa'yo. Hindi public servant yan. Dedicated servant of mine. Binili mo na pati kaluluwa niyan, who lived with discipline and integrity. Disiplinado talaga. Mantakin mo. Lahat ng iutos mo susundin. Integrity and remained unwavering in his commitment to serve Filipino people. Ulul, sinungaling. Walang pinagsilbihang Pilipino yan. Ang pinagsilbihan yan, ikaw. Pinagsilbihan yan si Bongbong. Pinagsilbihan yan yung political interest yung dalawang putang ina nyo. Oo. Gago kayo. Pinagsasasabi nyo. kasyon ni Akop bilang isang public servant at nanilbihan ito ng may disiplina, integridad at paninindigan. Pinagpugayan din ni Romualdez ang naging ambag ni Akop bilang isa sa mga nanguna sa House Quad Committee investigation sa Kamara. Nirespeto raw ni Akop ang due process at maayos na oversight powers sa lahat na naging pagsusuri nito. Instrumental si Akop sa kasaysayan ng Kamara dahil sa pagtatanong niya naungkat ang issue ng mga umano'y gawa-gawang pangalan sa acknowledgement receipts. Yan. Ikaw ang gumawa ng gawa-gawang pangalan. Although, alam mo naman yun. In the first place, alam mo yun. Sarap pa ng ngiti mo dyan, o nakakangiti ka ba ngayon na tinutusok-tusok yung tumbong mo ni Lucifer ng nagbabagang bakal? Diba pinag-usapan na natin yun noong nakaraan? Ganyan sa impyerno. Sa impyerno, mga bossing, forever yun. Diba sabi nila walang forever? Tangi meron. Eternal yun. Walang katapusan yun. Pagpunta mo daw doon sa impyerno, mainit na yun. Walang aircon doon. Walang day off yun. 24 hours a day. Wala daw natutulog doon. Dire-diretso yun. Pagpasok mo, putsik na yan. Parang oven na yan. Ang init dun at hindi ka nasasanay dun sa init. Lagi mong sasabi, ang init. Walang katapusan na ganun. Hindi yung parang nag-a-adapt yung katawan mo dahil sa init. Hindi. Putang ina, walang adapting dun. So lahat ng mararamdaman mo dun na sakit, yung unang-unang sakit na mararamdaman mo, forever yun. Sabi ko nga sa inyo, imaginein mo kung gaano kasakit na yung tumbong mo tutusukin na nagbabagang tanso. Yung mata mo pinapatakan ng tinunaw na salamin. Imagine mo gaano kasakit yun. Yung unang patak nun, ang sakit, aray! Hindi nawawala yun. Ganun kasakit yun, araw-araw, miya't maya. Sinusunog ka ng hindi nawawala yung sakit, hindi ka nasasanay at forever yan. Diyan pupunta yan. Dahil sa mga ginawa niya. Alam mo naman for a fact na kapag sa intelligence community, yung mga intel operatives, talagang hindi yan nagbibigay ng mga totoong pangalan nila. Alias Beke, alias Kangkong, alias Kuko. Ganyan yung mga pangalan ng mga yan kasi nga they don't want to blow their cover. Of all people, ikaw ang dapat nakakaalam niyan bilang general ka ng PNP. Former general ka So of all people, ikaw ang nakakaalam ng mga laro sa asset, yung asset, 'di ba? May mga code names yan kumusta naman si Scorpion? Okay ba siya? 'Di ba ganun yung ganun yung sistema tapos ikaw mismo ang naglabas. Ikaw mismo ang nagpaingay nitong issue ng Mary Grace Piatos. Ano nangyari sa iyo? Patay ka ngayon. Yung bibig mo, hindi mo na ngayon mabubuksan. Yung mga pag-brainwash mo sa mga taong bayan, hindi mo na ngayon magagawa. Ang tawag dyan, karma. Bakit? Kasi alam nyo naman yung tama pero ang ginagawa nyo mali ang nabubuhay sa baril, mamamatay sa baril. Sabi nila ganyan. Ang mabubuhay sa kasamaan, namamatay dahil sa kasamaan. Yan ang nangyari ngayon. Mantakin mo, bago, brand new yung kidney mo, tinanggap ng katawan mo, tapos hindi ka dun. Tinan mo nga naman, ironic. Hindi ka dun namatay sa iba.
kung sana yung puso mo pinalitan mo. Dahil sa sobrang itim ng puso mo, ayan, tumigil na tuloy sa pagtibok. Kung pinalitan mo puso mo, nilagyan mo ng pusong dalisay yan, baka buhay ka pa hanggang ngayon. O bakit natin sinasabi to again? It is the legacy that you're leaving behind. It's not yung ikaw eh. 'Di ba? Hindi ang maaalala ng tao mo when you're gone, kung ano yung iniwan mo. Ano yung iniwan mong pagkakakilanlan ng tao sa iyo. Dito ka nakilala ng tao eh. Di man kami mga taga-Antipolo, di ka namin kilala, di namin kilala lahat ng mga congressman dito eh. Pero nakilala ka namin na taga-Antipolo ka dahil ito yung personality mo na pinakilala mo sa amin. Nakalaban ka ng mga Duterte, nabwisit ka, na mga api ka, na masama ugali mo. Yun talaga, yun yung alam namin sa'yo eh. Oh, so masisisi mo ba kami na ganito yung nararamdaman namin? Na wala kami nararamdaman kahit katiting na pakikisimpatya sa pagkawala mo dahil para sa amin good riddance ka. Alam mo yung good riddance? Alam mo yung good riddance, yung nakakabuti na nawala ka. O halimbawa sa isang kumpanya, merong isang chismoso na tamad pa na empleyado. Oh, pagka natanggal yan, hindi yan kawalan sa kumpanya. Ang tawag dyan, good riddance. Napaka mabuti at nawala yan. O ganun ang nararamdaman ng tao sa'yo. Masisisi mo? Hindi. Kasalanan mo eh. Yan yung iniwan mong legasiya eh. Ng Office of the Vice President at Department of Education na pinamumunuan noon ni Vice President Sara Duterte. Si Acop ang nakapansin na isa sa mga individual na pumirma sa AR ay nagngangalang Mary Grace Piatos, na kalaunan ay naging isa sa mga naging dahilan ng impeachment complaint laban sa bise. Ikinalulungkot din ni Senate President Pro Tempore Panfilo Pinglak. Malulungkot talaga lahat ng mga gustong magtanggal ka sa mga Duterte. Tingnan mo yung mga kinukuhanan nila ng mga nalulungkot. Oh. Nalulungkot itong mga to kasi nga, putya, nabawasan sila ng isa. Oo, nabawasan ng isang demonyo sa gobyerno. O madami pa natitira. O malay mo naman. 'Di ba? Malay mo naman. Sa nangyaring ito, magpakabait na yung mga yan. Kasi kung hindi pa magpapakabait ang mga yan, i-activate na naman ni ni Lord. Angel of Death, baba. Saint Michael, Saint Vincent, baba. Oo, ano na yan? Kunin nyo na yan. Pero wag nyo idalin dito eh. Deliver nyo na kagad yan dun sa ilalim. Pag lubog nyan, ilalim nyo pa. Doon ang punta ng mga yan. Lacson ang pagpanaw ni Ako. Sa isang mensahe, kinuwento ni Lacson na dating PNP chief na nakasama niya si Acop sa PNP. Imagine no, PNP chief of all people, ikaw yung nakakaalam how intelligence works. Ikaw ang nakakaalam na yung mga Mary Grace Piatos, na lahat yan is protocol. Tapos ikaw pa yung nag-expose. Putang ina. Diba? Loko-loko ka. Bilang kanyang Director for Comptrollership, rekomendasyon pa raw ni Acop ang pag-download ng 85% ng PNP financial and logistical resources to frontline units. Bilang bahagi ng kanilang laban na linisin ang organisasyon. Nagsilbi rin bilang hepe ng CIDG si Acop mula 1994 hanggang 1995. Ayon sa isang police report, isinugo daw si Acop sa emergency room ng Assumption Hospital 10:20 ng gabi. Pero hindi na raw ito na-revive ng mga doktor at idineklarang patay 10:56 ng gabi. Yun na nga, yung sinasabi ni Bongbong. Yung sabi ni Bongbong, hindi magiging merry ang Christmas ninyo. Ayun na nga, hindi naging merry ang Christmas niya. Hindi na siya umabot ng Christmas eh. And we just hope na marami pa sa mga hindi tuwid na mga halal ng bayan ang sumunod na. Sumunod sa yapak nito. Kung nagdasal si Cara David, sabi ko nga sa inyo kung hindi tayo nakakatanggap ng hustisya sa lupa, baka sakaling sa langit makatanggap tayo ng hustisya. O sa impyerno, di ba? Hindi, yung langit ang magja-judge pero sila din na magsasabi kung pupunta ka doon o doon. Ako, wholeheartedly alam ko, doon yan, nandoon, sinusunog ngayon yan. And ginawa niya yun. Ginalit niya ang taong bayan, ginalit niya ang Pilipino. So, a lot of people, when you see yung si Asidre nga, sabi ko sa inyo, nag-post si Asidre, ang daming laughing emojis
5,000 yung laughing emoji, 60 yung umiiyak na emoji. So doon pa lang malalaman mo na yung pulso ng taong bayan na buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Ako personally, yun ang ano ko. Yun ang ano ko, ang nararamdaman ko. Buti nga sa'yo. Pero hindi lang ako nakakaramdam ng ganito eh. Puntahan ninyo. Sabi ko nga sa inyo, puntahan ninyo yung mga pages nagpo-post ng rest in peace dito sa congressman na ito. Tingnan ninyo kung ano yung mga comment section doon. Tingnan ninyo itong ano to, live na to. Tingnan niyo yung comment section nito pagkatapos. Tapos ngayon, isipin ninyo, pag ako namatay, pagtatawanan din ba ako? Kung kayong mga congressman kayo, pag namatay kayo, pagtatawanan kayo. Sobrang bulok ninyo. Pinagtatawanan na kayo ng mga tao dito sa lupa, putang ina, sinusunog pa kayo sa impyerno. Deserve niyo yan. Diba? Akala nyo di ba? Ganyan lang tayo kasimple. Ganyan lang simple banat. Ano na yan? Yun lang man yung gusto natin pag-usapan. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na vlog natin, pero dyan muna tayo nagtatapos. 1 oras na rin pala tong vlog natin. Maraming salamat mga barateros.